Noong Enero 18, 2026, 12F, 15E, Strike Eagles mula sa 474 na Expeditionary Fighter Squadron ang humahagibis sa ibabaw ng Mediterranean Sea patungo sa Middle East. Ang layunin nila ay iparating sa Iran na seryoso ang Administrasyong Trump at hindi sila nagbibiro. Hindi ito basta-bastang squadron. Noong Abril 2024, ang mga pilotong ito rin ang sumira sa mahigit 80 Iranian drones sa tinawag ng Air Force na pinakamalaking air-to-air enemy engagement sa loob ng mahigit 50 taon. Ngayon, nagbabalik sila upang samahan ng 24 na F-15 na nasa teatro na ng operasyon, na lahat ay nakatutok mismo sa Iran. Sa Tehran, napagtanto ng rehimen na kahit anong drones ang gamitin nila o kahit anong eroplano ang paliparin nila, walang makakapigil sa susunod na mangyayari kapag nagsimula ng magtrabaho ang mga F-15 na ito. Upang maunawaan kung bakit kinatatakutan ng Iran ang pagbabalik ng F-15E, ilarawan natin ang senaryong ito. Alas 6 ng umaga, oras sa lokal, sa impapawid ng Jordanian Desert, isang F-15E Strike Eagle ang nag-aabang sa taas na 25,000 pie. Ngunit may problema. 30 minuto ang nakalipas, isang forward operating base sa Syria ang nag-ulat ng isang launch. Kinumpirma ito ng satellite pagkalipas ng 10 minuto. 12 Shahed, 136 na drones ang papunta sa direksyong southwest patungo sa critical na infrastruktura sa Gulf. Maaliwalas ang kalangitan. Walang sagabal na panahon at perpekto ang kondisyon para sa radar tracking. Dapat ay kitang-kita na ito ng isang APG-82 radar. Ngunit hindi nito makita ang mga target. Muling siniyasat ng Weapons Systems Officer o WISO ang kanyang scope. Inaayos ang gain at nagpapalit-palit ng frequencies. Ang radar na ito ay dinisenyo upang subaybayan ang mga supersonic Russian fighters na humahagibis sa bilis na Mach 2. Ito ay para sa mga target na nagpapakilala sa kanilang sarili gamit ang malalaking radar returns. Ang hinahanap niya ngayong gabi ay mga fiberglass drone na kasing laki lang ng maliit na makina na lumilipad sa taas na 3,000 pie at bilis na 100 milya bawat oras. Ang radar cross-section ng Shahed ay halos katumbas lang ng isang malaking ibon. Lumilipad ito ng mabagal. Kaya naman, nasasala ito ng mga Doppler filters na dinisenyo para alisin ang ground clutter o ingay mula sa lupa. Para sa APG-82, ang drone ay mukhang ibon, weather balloon, o sadyang wala lang. Sa standard search mode, puro static lang. Sa pulse Doppler, mas lalong static. Nariyan ang mga drones at papalapit na sila. Ngunit hindi sila makita ng F-15. Hanggang sa sinubukan ng WISO ang isang bagay na wala sa tech manual at hindi inaasahan ng Iran. Inilipat niya ito sa Ground Moving Target o GMT mode. Dinisenyo ito para maghanap ng mga convoy sa highway, hindi ng mga eroplanong lumilipad. Ang algorithm ay nagha-highlight ng anumang bagay na nasa pagitan ng 50 at 150 knots laban sa static na lupain sa baba, tulad ng mga truck, tanke, at mga technicals na may machine gun sa likod. Nag-refresh ang scope. 12 contacts ang lumitaw sa distansyang 85 milya. Ang hindi nakikita kaninang 3 segundo lang ang nakalipas ay meron na ngayong targeting solutions. Pinihit ng piloto ang eroplano patungo sa intercept heading habang nagkakalkula ang WISO. 12 target. Ngunit 4 na AIM-120 AM RAAM S lang ang nasa riles. Kahit pa perpekto ang pagtira, 8 drones pa rin ang makakalusot. Walang pagkakataon para sa kalaban na makatama ng mahalagang target. Pwede niyong iputok ang lahat at magdasal na lang. Ngunit ang bawat AMRAAM ay nagkakahalaga ng $1 milyong bawat isa. Ang bawat Shahed naman ay nagkakahalaga lang sa Iran ng humigit kumulang $20,000. Ang pagpapalit ng $4 milyong na missiles para sa mga target na mas mababa pa ang halaga kaysa sa matrikula sa kolehiyo ay hindi matatawag
na air defense. Isa itong pagkalugi na may dagdag na proseso. Matagal na lalaman ito ng mga Iranians. Gumawa ng libu-libong murang drones para tambakan ang mga interceptors at gamitin ang matematika laban sa mga defenders. Hindi ito elegante, pero epektibo. Pero ang F-15E na lumilipad na yon ay isang hakbang na nauuna. Nilagyan ito ng kagamitan na hindi inaasahan ng Iran. Nakamount sa bawat available na hardpoint ang 7-shot rocket pods na may kabuuang 42 AGR, 20 APKWS guided rockets. Ang ibig sabihin nito ay Advanced Precision Kill Weapon System. Ang bawat isa ay 70mm warhead na may laser seeker kit at ang halaga bawat round ay 30,000 dollar lang. Bumaliktad ng sitwasyon sa usaping ekonomiya. Itinutok ng Wizzo ang sniper targeting pod sa nangungunang contact. Tumagos ang infrared sa hamog at nakita ang heat signature laban sa malamig na disyerto. Sa layong Delta Wing, walang cockpit, at may pusher propeller na umiikot sa likuran. Isang textbook na Shahed. Minarkahan niya ito gamit ang laser. Sumindi ang rocket motor at umalis ang APKWS sa riles sa bilis na 2,400 piye bawat segundo. Hindi tulad ng AMRAAM na kailangan ng radar tracking, ang rocket ay sumusunod sa reflected laser energy na nakatutok sa katawan ng drone. Gumagawa ng micro-corrections ang seeker habang lumilipad. Pagkalipas ng 40 seconds, tinamaan ang target. Isang minuto kanina, ang Shahed ay payapang lumilipad patungo sa program coordinates nito. Ngayon, ang 2.3 kilo ng high explosive ay ginawa itong pira-pirasong carbon fiber. May 41 rockets pang natitira at 11 drones pa ang papalapit. Ang pangalawang tira ay umalis na sa riles bago pa man bumagsak ang mga debris ng nauna. Sa AMRAAMs, ang bawat engagement ay nangangailangan ng lock-on confirmation at maingat na doktrina. Sa laser-guided rockets, ang Wizzo ay nagmamarka at nagpapaputok bawat 3 segundo. Ang limitasyon ay hindi ang armas, kundi kung gaano kabilis makagalaw ang targeting pod. Ang isang F-15E ay kayang tumira ng 14 na targets kada minuto. Bumagsak ang ikatlong Shahed, tapos ang ika-4 at ang ika-5. Nakuha ng Wizzo ang ritmo habang inaayos ng piloto ang heading para manatili sa tamang pwesto. Hindi na ito dogfight, kundi para na lang silang namimingwit ng isda. 12 rockets ang nagamit at 12 drones ang bumagsak. 400 metro bago ang kanilang target. Nagkalat sila sa disyerto ng Iraq bilang mga nasusunog na piraso. Tiningnan ng piloto ang fuel state at may 6 na oras pa silang pwedeng manatili sa ere. Tapos na ang drone wave. Ngunit 200 milya sa hilagang silangan, ang mga Iranian pilots ay nakatingin sa kanilang radar screens. Iniisip nila kung ito na ba ang gabi na makakatanggap sila ng utos na lumipad o mag-scramble. Dapat nilang hilingin na huwag nang dumating ang utos na iyon. Sa kasamaang palad para sa kanila, dumating ang utos ganap na alas 6:15 ng umaga local time. 4 na MiG 29 na Fulcrums mula sa Mehrabad Air Base hanggang scramble para harangin ang American strike package na pumapasok sa Iranian airspace. Ang mga pilotong ito ay nagsanay para sa sandaling ito sa buong karera nila. Pinag-aralan nila ang taktikang Amerikano, nag-ensayo laban sa simulated F-15s at kabisado ang engagement profiles. Wala sa mga iyon ang makakatulong sa kanila ngayon. Sa layong 200 milya, nakita na ng APG-82 radar ng nangungunang Strike Eagle ang unang contact bago pa man makaalis ang gulong ng MiG sa runway. Pinapanood ng Wizzo ang paglitaw ng Diamond sa kanyang display, kasama ang altitude, speed, at heading na nag-a-update ng 20 beses kada segundo. Lumabas ang pangalawang contact, tapos ang pangatlo at pang-apat. Ang Iranian formation ay umaakyat pa lang sa 10,000 piye nang makuha ng F-15E, ang targeting solution sa 4 na eroplano. Sa ganitong distansya, walang nakikita ang mga MiGs. Ang kanilang pulse Doppler radars ay naghahanap sa walang laman na langit at hindi makita ang Strike Eagles dahil sa ground clutter sa ibaba. Ang mga Iranian pilots ay nag-check ng instruments at nakikipag-ugnayan sa ground control para bumuo ng intercept formation. Wala silang kamalay-malay na tapos na ang laban para sa kanila.
Ito ay dahil ang APG-82 ay ilang henerasyon na mas maunlad kaysa sa anumang meron ang Iran. Isa itong Active Electronically Scanned Array o AESA na may libu-libong Kensmitter modules. Ang beam ay lumilipat mula sa target patungo sa isa pang target sa loob ng microseconds at sinusubaybayan ang 12-12 ng contacts ng sabay-sabay. Ang epektibong range nito laban sa isang fighter ay mahigit 100 milya. Laban sa isang MiG na may radar cross-section na kasing laki ng kamalig, mas malayo pa ang inaabot nito. Ang lead MiG ay umakyat sa 15,000 piye na nasa 62 milya mula sa Strike Eagle. Wala pa ring radar warning at walang indikasyon na may mali. Umalis ang unang AIM-120D sa Relez. Fire and forget. Ginagabayan ng missile ang sarili nito gamit ang inertial navigation at tumatanggap ng updates via data link mula sa APG-82. Hindi malalaman ng Iranian pilot na may parating hanggat hindi nagiging active ang sariling seeker ng AMRAAM sa huling bahagi ng paglipad. Nangyayari ito sa layong 8 milya o 11 segundo bago ang impact. Doon palang sumigaw ang radar warning receiver ng MiG. May 3 segundo ang piloto para tukuyin ang banta, 2 segundo para iproseso ang impormasyon, at 2 para pumili ng countermeasures. May 3 segundo siya para umiwas sa missile na bumibiyahe ng 4 na beses sa bilis ng tunog. Nagawa niyang humatak ng halos 3 Gs na may 1 segundong natitira bago sumabog ang warhead. Hindi kailangan ng AMRAAM ng direct hit. Ang blast fragmentation warhead nito ay nagpapakawala ng tungsten fragments sa isang lumalawak na cone. Nagkawatak-watak ang MiG-29 sa taas na 22,000 piye. Ang pangalawang AMRAAM ay nakalock na rin. Sa layong 60 milya, nakita ng wingman na nawala ang kanyang flight lead sa scope. Walang tawag sa radyo, walang distress beacon. Nandun lang kanina at biglang nawala. Mayroon siyang 4 na segundo para iproseso ito bago umilaw ang kanyang sariling radar warning receiver. Ang 4 na segundo ay hindi sapat para gumawa ng kahit anong kapaki-pakinabang. Ang pangalawang MiG ay sumabog sa taas na 24,000 piye na pinira-piraso ng parehong tungsten fragments. Ang ikatlong piloto, na hindi tulad ng kanyang mga kasama ay may survival instinct, ay kumabig pa kaliwa at sumisid pababa. Hindi ito naging mahalaga. Sinundan siya ng APG, 82 radar sa kanyang maniobra. Inayos ng ikatlong AMRAAM ang intercept point nito at sinundan siya pababa. Umabot siya sa 8,000 piye bago siya inabutan ng missile. Ang ika-4 na piloto ay ginawa ang nag-iisang rational na bagay. Tumalikod siya gamit ang full afterburner at sumisid pabalik ng Mehrabad para makalayo sa anumang umuubos sa kanyang squadron. Sinundan siya ng Strike Eagle hanggang sa pag-uwi. Pwede silang itira ng Wizzo ang missile, tama ang geometry at aabutan siya nito sa ibabaw ng suburbs ng Tehran. Pero hindi na siya nagpaputok. Ang ika-4 na MiG ay lumapag sa Mehrabad na may buong weapons loadout pa at isang pilotong buhay pa. 3 eroplano ang nawasak sa loob lang ng 74 na segundo. May isa pang AMRAAM na natitira ang F-15E at puno pa rin ang gasolina. Hindi ito lumihis sa planadong ruta ng higit sa 15 degree. Ganito ang itsura ng makabagong air combat. Hindi ito dramatikong dogfights na nagpapaikot-ikot sa mga ulap. Ito ay tahimik na detection sa napakalayong distansya na sinusundan ng missile shots na dumarating bago pa malaman ng target na nasa panganib siya. Ang panahon ng barilan at visual identification ay natapos na noong Vietnam War. Ang pumalit dito ay ang malawakang pag-ubos ng mga eroplano gamit ang mga platforms na hindi nila nakikita. Alam na ito ngayon ng mga Iranian commanders. Nakita nilang nawala ang mga radar tracks at narinig ang katahimikan sa radyo. Naunawaan nila kung ano ang mangyayari kapag sinubukan nilang harangin ang isang American strike package. Ang rasyonal na tugon at ang tanging paraan para maisalba ang kagamitan na tauhan ay panatilihin ang lahat sa lupa. At iyon, ang tunay na tagumpay. Hindi kailangang pabagsakin ng F. 15S ang bawat Iranian fighter. Kailangan lang nilang linawin kung ano ang mangyayari sa mga magtatangkang lumipad. Ang air dominance ay hindi tungkol sa dami ng panalo, kundi tungkol sa mga option. Kapag nagpasya ang iyong kalaban na ang paglipad ay katumbas ng pag-aari mo na ang impapawid.
kahit hindi ka na magpaputok muli. Ngunit ang air dominance ay hindi ang huling layunin. Ang kasunod nito ang nagpapanginig sa takot ng mga general ng Iran. 400 milya sa loob ng teritoryo ng Iran, nakabaon sa ilalim ng 40 piye na reinforced concrete, ay isang pasilidad na opisyal na hindi umiiral. Ngunit, iba ang sinasabi ng satellite imagery. Ganon din ang thermal signatures na lumalabas sa ventilation shafts na nakalimutang itago. Ang F-15E Strike Eagle na pumapasok sa Iranian airspace ngayong gabi ay may dalang wawasak dito. Tiningnan ng piloto ang kanyang fuel state. Conformal tanks o CFTs, 73%, standard inertial, 81%. Mahalaga ang mga numerong ito dahil ang target ay nasa 847 milya mula sa hangganan ng Jordan. Masyado itong malayo na ang isang karaniwang fighter configuration ay mauubusan ng gasolina sa kanlurang Iran. Ang mga CFTs ang nagbago sa kalkulasyon. Ito ay 9,700 at 50 pounds ng JP Wallow fuel na nakakabit direkta sa katawan ng eroplano na nagdaragdag ng range nang hindi sinasakripisyo ang hardpoints. Ang combat radius ay 1,200 milya. Abot ang bawat target sa Iran at may gasolina pang matitira ang Strike Eagle para sa pag-uwi. Ang pagpunta doon ang tunay na problema. Dumanas ng matinding pinsala ang Iranian air defenses nitong mga nakaraang buwan. Isang 12-day war ang nagpawarak sa kanilang integrated network at sumira sa kanilang command nodes. Ngunit ang pagkakawarak ay hindi nangangahulugang ubos na. May mga S-300 batteries pa ring nagbabantay sa mga critical na pasilidad. Ang Bavar 370, tatlong systems naman ang pumupuno sa mga puwang, kung saan naroon dati ang mga S-300. Ang TOR-M is a point defense unit nakapalibot sa mga individual na instalasyon. Ang paglipad sa gitna nito ay mahirap na misyon. Pero ibang usapan kung may kasama kang kaibigan. 80 milya sa unahan, nagtatrabaho na ang mga EA-18G Growlers. Ang kanilang ALQ-79 jamming pods ay binabaha ang Iranian radar frequencies ng electronic noise at mga peking signal. Pinapanood ng mga S-300 operators ang kanilang screens na napuno ng multo. Sa gitna ng static na yon, may mga tunay na eroplanong papalapit, pero hindi matukoy ng mga Iranians kung alin ang totoo. 60 milya sa unahan, ang mga F-16CJS ay naka-orbit sa holding patterns. May mga HARM missiles sa riles, naghihintay na may magkamali. At mayroon niyang nagkamali. Isang commander ng S-300 battery ang kinabahan. Nakikita niyang puno ng jamming ang kanyang scope at hindi niya ma-verify kung totoo ang mga banta. Ang utos ay hold fire hanggang sa positive identification. Pero ang survival instincts niya ay nagsabing buksan ng acquisition radar para malaman kung ano ang parating. Mali ang kanyang survival instincts. Sa sandaling naging aktibo ang kanyang 3-0, N-6E2, fire control radar, 3 magkakaibang eroplano ang nakasagap ng emission. Dinali ito ng jammer ng Growlers. Ang F-16CJ na nasa 40 milya west ay naglunsad ng High-Speed Anti-Radiation Missile o HARM. Ang Eagle Passive Active Warning Survivability System ng F-15E ay naitala ang signal at idinagdag ito sa threat map. Napagtanto ng S-300 commander ang kanyang pagkakamali 15 segundo. Later nang madetect ng kanyang receiver ang parating na missile. Pinatay niya ang radar, pero kabisado na ng HARM ang kanyang posisyon noong inilunsad ito. Hindi na importante sa GPS kung nagtatransmit pa ang radar o hindi. Sumabog ang battery ganap na 6:32 minuto local time. Pumasok ang mga Strike Eagles sa nabuksan na puwang sa layong 230 milya mula sa target at malayo sa range ng anumang surface-to-air system. Inihanda ng Wizzo ang armas. 3 AGM-158 JASSM o Joint Air-to-Surface Standoff Missile ang nakakabit sa conformal tank stations. Ito ay mga cruise missiles na may 1,000-pound warheads at sapat na range para tamaan ang target nang hindi pumapasok ang F-15E sa engagement envelope. Tinanggap ng unang JASSM ang targeting data at GPS coordinates na na-verify sa satellite imagery. Ang target ay ang ventilation shaft sa hilagang bahagi ng pasilidad. Bumagsak ang missile mula sa CFT station, nahulog ng 2 segundo
hanggang sa sumindi ang turbofan engine nito at humarurot sa bilis na 500 at 50 milya bawat oras. Gugugulin nito ang susunod na 30 minuto sa paglipad ng mababa kasunod ng hugis ng lupa na hindi nakikita ng radar. Lumiko ang F-15E ng 5 degree pakaliwa. May pangalawang target sa listahan ngayong gabi. Inilunsad ang pangalawang JASSM makalipas ang 60 segundo at sumunod ang pangatlo. Bawat isa ay naglaho sa himpapawid, sumusunod sa magkakaibang ruta patungo sa iba't ibang target, pero sabay-sabay natatama. Fire and forget sa isang strategic na antas. Ngunit ang standoff, weapons ay gumagana lang sa mga fixed targets na may kilalang coordinates. Ang pasilidad na hindi umiiral ay nakaupo sa parehong lugar sa loob ng 3 taon. Ang mga mobile launchers na inililipat-lipat ng Iranian Revolutionary Guard sa kanlurang Iran ay ibang problema. Kaya naman patuloy na tumutulak pa silangan ang Strike Eagle. Ang Sniper XR pod sa ilalim ng fuselage ay kayang tukuyin ang uri ng sasakyan mula sa layong 40 milya. Ang infrared sensor nito ay tumatago sa dilim, alikabok, at camouflage ng Iraq. Nag-i-scan ng Wizzo simula nang tumawid sila sa border. Naghahanap ng thermal signatures ng mga nagtatagong SAM battery. Ganap na alas 6:41, may nakita siya. 3 sasakyan sa isang wadi o tuyong ilog na natatakpan ng camouflage netting. Nakaharang ito sa visible light, pero wala itong magagawa laban sa infrared. Ang thermal bloom ay tugma sa isang Bavar, 300 at 73 battery, radar unit, command vehicle, at isang TEL na may missiles pa sa reles. Mobile at na-relocate. Eksaktong target na hindi kayang tamaan ng JASSM dahil wala na ito doon pagdating ng missile. Pero walang ganitong problema ang GBU. 31 JDAM. Pinihit ng piloto ang eroplano para maitutok ang targeting pod. Inayos ng Wizzo ang aim point. Hindi sa sasakyan mismo, kundi sa makitid na bunganga ng wadi kung saan sila nagtatago. Mapapalakas ng anyong lupa ang blast effect. Isang bomba ang gagawa ng trabaho ng 3. Valid na ang release solution. 4 na GBU, 30 istisasang nasa riles, na may bigat na 2,000 pounds bawat isa. Nahulog ang unang JDAM. Sa loob ng 34 na segundo, isa lang itong bumbang nahuhulog sa dilim. Nakikipag-usap ang GPS receiver sa satellites at gumagawa ng micro-corrections ang guidance fins. Hindi alam o pakialam ng armas kung ano ang tatamaan nito. Alam lang nito ang coordinates na ibinigay. Ang impact ay nirehistro sa mga seismograph sa buong rehiyon. Gumuho ang wadi. Ang mga secondary explosions ang nagkumpirma ng target. Nasusunog na missile propellant, pumuputok na fuel cells, at sumasabog na mga bala. Namuti ang thermal signature sa sniper pod bago dahan-dahang humupa habang tumatahimik ang sunog. Wala nang isang Bavar 373 battery. Ang pangalawang JDAM ay papunta na sa coordinates 20 milya sa silangan kung saan may isa pang thermal signature na nagtatago. Sumunod ang pangatlo at pang-apat. Bawat isa ay binubura ang mga kagamitang ilang taong binili ng Iran at ilang buwang sinubukang itago. 5,000 libra ng American foreign policy ang ipinamahagi sa 4 na target sa loob ng 90 segundo. Ginawa nito ang hindi nagawa ng sanctions at diplomasya sa loob ng 1 dekada. Lumingon na ang F-15E pauwi. Sa likuran nito, ang mga unang JASSM ay papasok na sa kanilang terminal phase. Ang pasilidad na hindi umiiral ay magkakaroon ng napakasamang umaga. Umangat ang mga missiles mula sa mababang lipad, hinanap ang kanilang aim points, at sumisid. 3 tama sa 3 ventilation shafts na wala ng I-ventilate. Anuman ang nasa ilalim ng sementong yon, ay nasa ilalim na ngayon ng guho, nasusunog o binabaha. Tumawid pabalik ang Strike Eagle sa Iraqi airspace. Ang conformal tanks ay nasa 31% pa, na sobra-sobra pa. Humiwalay na ang mga Growlers patungo sa kanilang tanker. Ang mga F-16 CJS ay pauwi na rin sa base. Sa itaas, ang mga F-35 ay patuloy sa kanilang tahimik na pagbabantay, naghahanap ng sinumang Iranian fighter
na matapang na hahabol. Walang sumubok. Hindi kailangan ng Strike Eagle ng stealth. Hindi nito kailangang maging pinakamabilis o pinakamalikot na eroplano. Kailangan lang nitong magdala ng mabibigat na bomba sa malayong distansya. Hanapin ang mga target na ayaw magpahuli at maghatid ng mga bomba diretso sa target mula sa distansyang nagpapawalang bisa sa air defense networks. Yan ang ginagawa nito ng mas mahusay kaysa sa anumang lumilipad na yon. At sa oras na ito, 12 pa sa kanila ang nakaupo sa runway sa Jordan, nakakarga at nakatutok sa silangan. Paalam muna sa ngayon.